Para po sa devotion natin na bakit mahirap magmahal, tinalakay po natin yung free will. So, dito po sa discussion question natin, why is choosing the path of love always worth it? Bakit worth it? Ibig sabihin ng worth it, bakit, masasabi natin na hindi ka nagkamali na piliin mong umibig? Why is choosing the path of love always worth it? Now, ako po personally, wala talagang talo sa pagmamahal. Mas mabuti nang magmahal kaysa sa makasakit. Alam niyo po, ako marami akong nasaktan na tao. No? Pero may mga taong nagmahal talaga sa akin. Mga taong minahal talaga ako kahit nasasaktan ko sila. That was long time ago. Sinabi sa akin yun ng isang tao. Sabi niya, hindi naman ako nalulugi pag ako ay umuibig. Hindi naman ako nalulugi kung ako yung nagmamahal. Sa halip ako pa yung victorious kasi nagmahal ako even to the very end. At nakakatawa yung mga ganon. Kahit na masaktan po tayo, let's say partner mo yan, no? Girlfriend mo, boyfriend mo. Pag minahal mo yan hanggang dulo, to sila yung umayaw, ikaw pa rin ang nagtagumpay. Ikaw pa rin yung victorious. Kesa sa ikaw yung umayaw, ikaw yung tumalikod, ikaw yung huminto sa pagmamahal. So, choosing the path of love is always worth it. Now, ang ating Panginoon Jesucristo po, nagmahal siya to the very end, hanggang sa kamatayan doon sa krus. At ang Panginoon Jesucristo, naging vulnerable. Again, to love at all is to be vulnerable. Yung umibig ka sa kapwa mo, yung umibig ka sa isang babae, yung umibig ka sa isang lalaki, yung pumasok ka sa isang relasyon, that's the time you're presenting yourself, opening yourself to vulnerability. Ibig sabihin, isipin mo parang yung puso mo, ibinigay mo sa isang tao, yung puso mong babasagin. Or maraming beses na nabasag in the past, tapos pilit mo lang binubuo, tapos iibig ka na naman, ipagkakatiwala mo na naman yung puso mo sa ibang tao, na pwede naman nilang basagin uli, or mabasag nila uli. So to love is to be vulnerable. Pero ang Panginoong Jesucristo po, nung naging vulnerable siya, even to the point of dying on the cross, tapos nakita niya na tayo'y naligtas. Sabi ng Panginoong Jesucristo, it is finished. At nagkaroon tayo ng kaligtasan. At tayo makakapiling ng Diyos ng pangwalang hanggan. Walang hanggan tayong magpupuri at aawit sa Panginoon. Even though tayo yung nagkasala, even tayo yung tumalikod sa Diyos, even tayo yung nagrebelde sa Diyos, dahil tayo inibig ng Panginoong Jesucristo, for eternity, sasabihin natin, it's worth it. Sasabihin ng Panginoong Jesucristo, it's worth it. Sulit na yung kamatayan ko sa krus, makita lang kita at makasama lang kita ng pangwalang hanggan. Alam niyo po sa atin, ganun din pag nagmahal tayo ng kapwa natin. Yung inibig mo, yung kaaway mo, na lagi kang sinasaktan, kapitbahay mo man yan, kaibigan mo man yan, kakilala, katrabaho, pero lagi mong pinipili yung landas ng pag-ibig, lagi mong pinipiling ibigin yung tao na yon. Someday, magiging kaibigan mo yan. Someday, para mong nilagyan ng uling yan sa bumbunan niya. Dahil patuloy mo siyang ginagawa ng kabutihan habang ginagawang kanya ng kasamaan. Pag lagi mong pinipili yung landas ng pag-ibig, someday magiging kaibigan mo yung tao na yan. Or someday magiging mananampalatayan. Someday makikilala niya yung Kristo na sinasambat pinapupurihan mo. Someday, makikita mo na yung pag-ibig mo sa Kanya merong epekto. At yung epekto nun, magkakaroon siya ng pagbabago. Marahil, makakilala siya sa Panginoong Jesucristo. Makikilala niya yung pinaghuhugutan mo ng pag-ibig. At matututunan niya ring umibig kay Kristo na iniibig natin. So, choosing the path of love is always worth it, mga kapatid. Walang talo dyan. Walang lugi dyan. Laging sulit yan. Yan lang laging tamang desisyon. And you can never go wrong when you love, when you choose the path of love. So, this is my answer, mga kapatid, sa inyong sagot po. No? I hope makita ko po sa comment section right below this video. At kung hindi nyo po napanood yung devotion natin na ito, ang title po ay Free Will, yung topic natin. At yung title po natin ay Bakit Mahirap Magmahal. So, magkita-kita po tayo muli bukas sa daily devotion natin alas 5 po ng umaga. God bless you po.